And then may mga nagiinuman po sa labas ng bahay that time. So, wala na pong tao noon, around 11 p.m. ng gabi. Nagsa-cellphone po ako that time, and then may mga lalaki pong tao sa labas. Hindi ko po alam that time, and then nakatalukbong po ako ng kumot hanggang sa bigla na lang pong may tumutok na kutsilyo sa akin. And then ayun po, yung pinagsamantalahan po ako noon, and then kung ano-ano pong ginawa sa akin, and then pinagtutusok po ako ng kung ano-ano. Nilagyan po ako ng kanin sa bibig, and then nilunod po ako sa drum, and then hello po, ako po si Kaden. Some people call me po. I'm 19 years old from Alaminos, Laguna po. At isa po akong alter sa Twitter, and nagsasell po ako ng mga contents, and also nagpapahire rin po ako sa mga tao. Para po kasi sa akin, yung mga alter po is nagtatrabaho po sila using their bodies para po sa pera, and para po matustusan yung mga pangangailangan and mga kagustuhan po nila. Yung mga binebenta po ng alter is about mga sexual content, like they're selling sex videos po, and then sometimes yung mga alter na nagpapa-hire like me, binebenta din po nila yung sarili nila para sa pera. Pwede niyo po bang makwento yung buhay mo bago ka pumasok sa mundo ng pagiging alter? Ano ba yung hobbies mo? Gano'n? May trabaho ka dati? Going back po nung hindi pa ako nag-alter, 2019, 2020, pandemic time po, and then nag-stop po ako ng schooling kasi po wala pong nag-aasikaso sa akin, and yung family ko po is isa po akong broken family. And then after that po, 2021, may nangyari po kasing something na hindi po inaasahan na one night po, nagiinuman po sa bahay, and then wala po kasing tao sa bahay that time. Ang tao lang po is si ate and ako po. Yung ate ko po kasi, hindi naman po sa pag-aano, pero maganda po siya, maganda po yung katawan niya, and then makinis, maputi, ganun po. And then may mga nagiinuman po sa labas ng bahay that time. And then buti na lang po is napaalis ko po si ate that time, na pinapunta ko po siya dun sa jowa niya para po kumuha po siya ng pera, kasi po nagtatrabaho po sila, same sila ng trabaho. And then that night po, is wala na pong tao noon, around 11 p.m. ng gabi. And then may mga nagsa-cellphone po ako that time, and then may mga lalaki pong tao sa labas. Hindi ko po alam that time, and then nakatalukbong po ako ng kumot hanggang sa bigla na lang pong may tumutok na kutsilyo sa akin. And then ayun po, yung pinagsamantalahan po ako noon, and then ginawa po nung kung ano-ano pong ginawa sa akin, and then yung pinagtutusok po ako ng kung ano-ano, nilagyan po ako ng kanin sa bibig, and then nilunod po ako sa drum, and then ayun po, inano din po nila ako, like yung ni-rape po, ginanon po, and then kinabukasan po, ang dami pong tao sa bahay kasi nakahiga na lang daw po ako nakatulala. And then dinala po ako ng nanay ko sa Quezon Province, doon po kasi sila nagtatrabaho.
Tapos nagstay po ako doon ng ilang buwan hanggang sa iniintay po nila yung nagpapaimbestiga po sila. Hindi ko po kasi namukhaan yung mga tao doon. Nagpapaimbestiga po sila doon, and then hanggang ayun po, wala pa rin pong resulta yung pag-imbestiga nila, hindi pa rin po nila nakikita. Yung dating Kaden po na Joshua na inosente, na mabait, hanggang sa one time na lang po na bigla-bigla na lang pong, hindi ko po alam, pero parang may kung ano-ano na po naiisip ko that time, and then kung ano-ano na po ginagawa ko sa sarili ko, hanggang sa one day po is naisip ko po na nakita ko po sa social media, sa Facebook, yung app na Grindr, and then trinay ko po siya gamitin, and then nakipag-meet po ako sa isang guy na nakakotse po that time, and then na-introduce niya po sa akin yung pag-a-alter, ganon. Ayun po, may nangyari po sa amin that time. Tapos hanggang sa parang na-adapt ko na po yung pagiging iba na po yung nasa isip ko that time. Nung nangyari po yun, parang ilang months din po akong like nakatulala or umiiyak-iyak tuwing gabi. Tapos ayun po, parang nahihirap-hirapan yung nanay ko. Ayoko po kasi nakikitang umiiyak yung nanay ko. And then, ang ginagawa ko na lang po is, ayun nga po, nagpunta po kami province. Parang, yung nanghuhuli po ng mga ibon-ibon. Kasi parang puro gubat that time. Ayun po, tapos parang nililibang ko lang yung sarili ko that time. Kasi iniisip ko po yung nanay ko. Paano ka, alam mo, parang officially nag-start na maging isang alter? Officially nag-start po ako nun is, parang thirst trap lang po, na pinopost ko nga lang po, na ganun lang po. Tapos curious pa po ako that time, hanggang sa nagkapasukan na po ulit, parang 2022. And then wala pong umaano sa akin, like tumutulong po. And then isipan ko po na yung sinabi nung guy na about sa alter, nag-ask po ako sa mga social media friends ko. And then ayun po, nag-try po ako na like makipag-collab sa doon po sa taga QC. And then nagka-issue po that time na parang nagkaaway-away. And then pag uwi ko po that time, doon ko na po siya pinagpatuloy na parang yung sa sarili ko lang, yung nag-ano lang po ako. Nung una po ako nag-start, para pong napipil ko, like kinakabahan po ako na if ever mali po yung ginagawa ko, or baka kung anong mangyari sa akin dahil po doon. Ayun po, sobra pong kinakabahan ako that time. Ay, nabanggit na ba yung parang paano mo naisipan mag-alter? Like, di ba nasabi mo out of curiosity? Parang ba't ka na-curious sa pag-a-alter? Po, dahil po sa kahirapan. 8 po kasi kami magkakapatid, and then nagtatrabaho lang po is yung nanay ko. And then yung tatay ko naman po, parang wala na siyang pakialam. Tapos, parang inisip ko na gusto ko po maging proud yung nanay ko sa akin na ipagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. Since napatigil po ako ng 2 years ng pag-aaral, ayun nga po, pinasok ko na po yung pag-aalter para sa self-support po, na makapagtapos po ako ng pag-aaral. So, itong pag-alter talaga yung ginagamit mo pang tustos talaga? Yes po, kasi po, ever since po nung nangyari yon, ako na lang po yung nagsusupport sa sarili ko, sa pag-aaral ko, sometimes sa kinakain ko, ganun. Marami nga po kami, so kailangan i-support din po yung ibang kapatid ko. Sometimes po, like, nagtampo po ako sa kanila na bakit sila lang,
And then tapos ako po yung parang nagpapakahirap sa sarili ko. Bata pa ako, pero parang bit-bit ko na po yung sarili ko. Ayun po, nag-rant po ako sa kanila ng ganun. Tapos, nasabi po na, ayun nga po, marami kami. So, sinabi ko po ang unfair naman ng ganun. Ikaw ba yung breadwinner sa inyo? Ay, hindi po. Yung ate ko po na galing ibang bansa. Ayun, pero buntis po siya ngayon. Ayun po yung kwento ko pong ate. Sa ngayon po ba, alam po ba ng pamilya mo na nag-alter kayo? One time po, nag-inuman po kami nila ate. Kasi piyestahan po that time, nag-inuman kami. Since gusto ko po mag-enjoy, sobrang naparami po yung inom. And then parang, sabi po nila umiyak na lang ako, ganun. Tapos po, ihatid na po kami sa bahay. Na-open nung isa kong ate na alam niya daw yung ginagawa ko. Kasi po may sumabog na issue dati na about sa social media na nag-attempt po ako ng suicide. So, parang nagtanong-tanong po si ate sa mga friends ko na bakit ganon. Ayun po, doon niya po nalaman na kinonfront niya po ako about sa ganon. Nag-usap naman po kami about sa ganon. Sabi niya, mali yun, di dapat ganon. Sabi niya po that time, alam ko ginagawa mo, masama yan. Sabi ko po is, gusto ko lang naman na maayos yung pamilya natin. Gusto ko mabuo tayo. Ginagawa ko to para kapag nakapagtapos na ako, matulungan ko kayo at maayos na yung pamilya natin. Sabi niya po, tama naman yun. Kaso, mahirap na yung mabuo at mali yung ginagawa mo. Sa ano po, may napansin po ba kayong pagbabago sa sarili niyo simula po kayo nag-alter? Sa pamilya niyo na rin po, tsaka sa mga kaibigan? Yung sa pamilya po, yung parang, yung mga ate ko ngayon, since alam na yung isa ko lang pong ating alam ko na alam niya. Yung iba po parang alam pero hindi lang sinasabi. And then, parang nag-iiba po yung pakikitungo nila na palagi ako may pera kahit walang-wala na po. Ganun na po yung tingin nila. And then yung sa mga friends ko naman na wala naman po, parang ganun pa rin sila, support talaga. And then yung sa sarili ko naman po is marami pong nagbago. Hindi na po ako yung sobrang inosente, sobrang alam ko na po yung mga nangyayari sa paligid, sa mundo, mga ganun po. Yung pang-araw-araw po na ginagawa ko, hindi na po kasi ako ngayon masyadong active sa altar, pero mag-active na po ulit since pasukan na po. So, ayun na po, sabi ko, wala na pong nag-support sa akin, parang self-support na lang. Yung dati po na gawain ko araw-araw, parang lagi akong wala sa bahay kasi everyday nagtitake talaga po ako ng clients kasi sayang naman po. And then, may mga time na pahinga-pahinga lang sa bahay, ganun. Tapos aral, ganun lang po. Paano po kayo nakakakuha ng clientes? Di ba po nagpo-post sa Twitter ng mga videos, and then may mga magdi-DM na lang po na, are you for hire? Ganun po. For hire ka ba? Then, ayun po, nire-replyan nyo lang po. Again po. Anong services yung ino-offer mo sa Ano ba siya? Parang take lang ba siya? Yung ino-offer ko po sa pag-alter ko, ayun na po, yung sex, binabayaran nila yung time ko. Parang ginagamit nila pampalipas ng libo, ganun. Sometimes po, may na-encounter po ako na isang guy na nag-beach trip kami. Hindi niya po habol yung sex, parang gusto niya lang ng kasama. Ganun po. Ayun po, siya pa lang po yung isang beses na parang date lang yung nangyari. Di po ba kayo, since ayun nga po may sex na kasama, no? Di po ba kayo natatakot na makasalo kayo ng sakit? Ganun po? Hindi naman po, kasi po confident naman po ako sa sarili ko na safe naman po ako. And then, ina-ask ko din po muna yung mga client or yung mga kakolab ko na yung safe ba, ganon. And
Hindi ko po kasi alam kasi parang hindi na ako natatakot sa mga ganun. Parang go with the flow na lang po ako sa buhay. May yung makakwento po ba kayo parang pinaka-memorable moment talaga na hindi mo makakalimutan as an alter? Naka- Nakakatawa po kasi siya na kinailangan ko pa po yung friend ko noon para makaalis ako noon. AFAM po, nag-take po ako ng client na AFAM sa Makati. Ayun, ayun po, tinake ko siya, AFAM siya, taga USA ata, nakalimutan ko, ganun po. Tapos, gala-gala po muna kami, hinire niya ako, and then, after mga kagabihan, ang parang, ayun po, lambing-lambingan na. Tapos nagulat po ako, pagtanggal po nung short, ang laki po nung titi. Totoo po, parang nasa 9 inches na sobrang taba. And sabi ko po sa kaibigan ko, sabi ko, te, i-call mo naman ako, sabi mo emergency, pinapauwi ako. Natakot po ako kasi sobrang laki ng titi. And then, ginawa na lang po namin nung AFAM na yun na parang nagpalabas na lang po, ganun po. And then, nag-try po siya mag-bottom, tapos, ayun po, nagpalabas na lang na talagang tawang-tawa po ako that time. Paiyak na ako pagka tanggal nung short. And then, kinol ko po talaga yung kaibigan ko noon. Tawang-tawa po yung kaibigan ko. Parang naglulungkot-lungkutan na ako that time na sabi ko, emergency, pinapauwi ako sa bahay kasi nga buntis yung ate ko. Ganun po, ayun. Iba pang experience na May memorable. ano pa po, may iba pa po ba kayong Ayun nga po, yung sa date, yung parang yung nag-beach trip nga, parang sobrang genuine niya po that time na parang gusto niya lang ng kasama. Naawa po ako sa kanya kasi nafe-feel ko yung sarili ko sa kanya na parang mag-isa siya, gusto niya din ng kasama, kausap. And then, ayun po, nag-inom kami, nag-usap-usap kami. Sobrang saya po. And then, lahat po ng first time ko is sa pagiging alter ko naranasan. Like, pumunta ng ibang lugar, kunyari sa Baguio, or sa mga Siargao, ganun. Ayun po, sobrang saya na doon ko lang po yung naranasan. May moment po ba na parang nagka-developan kayo ng kliyente? Yung sa, yung sa taga Rizal siya, ano pa siya, parang 21 pa lang na guy na sobrang ganda sobrang fit ng katawan, and then sobrang pogi, ganun, mabango, malinis. And then parang naging client ko po siya, and nag-prepare, parang kasi parang gusto niya din ng kausap, hanggang sa usap-usap kami lagi sa Telegram, and then nagkabigay ng IG, ng Facebook, hanggang sa mag-meet na kami, ganun. And then parang fling-fling, parang boyfriend ba. That time po is nagkagusto talaga ako that time. Kasi parang yung pinapakita niya na may gusto siya sa akin, gano'n. Hindi ko alam, assuming lang ako, gano'n. Pero yon, nagkagusto talaga ako sa kanya ng over. And then, hanggang sa one day na, ang cold niya, naging cold. Tapos yun pala, may jowa. Parang naging nag-cool off lang po, ganun. Tapos parang, sa akin yung parang libangan, gano'n. Ayun po. May nakakatakot ka bang experience? Kasi diba, syempre, ibang tao yan. Kung mamaya mayroong iba yung trip, ganun. May nakakatakot ka bang na experience? Ayun po, bukod dun sa natakot ako dun sa titi kanina, natakot ako dito sa may Alabang. Parang madaling araw na yun, and then, hinire niya ako noon that time. Kasi papunta kami ng Enchanted Kingdom. Nag-stop by muna kami sa Alabang. May nag-hire po sa akin doon. Sobrang creepy nung guy na parang sobrang nonchalant niya na masama siya maningin. Tapos ayun, nag-hotel nga po. Tapos ang creepy ng mga gamit niya, kung ano-ano. Tapos, ayun po, takot na takot din ako that time. Talagang minadali na lang talaga. Paano creepy yung gamit? Yung meron po siyang mga
anong tawag doon? Parang ano ba, mga dark na ano, na mga things like, yung mga parang pangtali, panaksak, mga ganun po. BSF. Nakakatakot, and then may mga dildo pang anlalaki, may mga poppers yung sinisinghot po, ganun. Eh, hindi ako open sa ganun dati, kaya takot na takot po ako nun. Nung unang-una talaga, hindi ako nakikipag-meet ng walang picture. Yung picture lang po ng face kasi parang blind meet, hindi po. Eh, simula na experience ko yung dun nga po, yung kaganinang sa AFAM, nagpapasend na rin po ako ng tite para ma-check ko kasi sometimes po kasi hindi kasi, sometimes na ako nagbo-bottom kapag po ayun, dahil sa pera, ganon. Eh kasi nakakatakot din minsan. Mamaya may lumabas na doon kahit naglinis ka, di ba? Kita niyo po ba sa as an alter, parang enough po ba siya? Parang talagang sustentuhan yung lifestyle. Kasi po dati ako, sobrang sipag ko talaga mag-alter kasi marami akong gusto sa buhay, like bilhin and then puntahan. And then yun po, nakuha ko naman, tapos napuntahan ko. Tapos ngayon po parang sobrang, basta magkapera ako, talagang pahinga na lang po ako kasi napagod po ako talaga that time na parang 1 month sunod-sunod na kung saan ako nagpupunta, nagtitake ng clients, ng collabs, ganun po. Ngayon po is parang, kapag po sinipag ako, magpo-post lang ako, ganun. And then meron pong may isang AFAM na lang po na parang nagre-request po siya ng mga pictures and then babayaran niya na lang po, ganun. Parang doon na lang po ako nagstay ngayon. Pero since ay na po, nag-private school ako and then kailangan ko po ulit ng mga gamit and then pamasahe sa pang-araw-araw. Ayun po, parang itutuloy ko na po ulit yung pag-aalter. Pinakamalaking kinita niyo overall, let's say in 1 month One. sa pagiging alter? Nung time po nung talagang marami na po kasi ako nakakollab, and then nung time na dito po sa Cavite kay Lelouch po, yung isa sa sumikat yung video ko talaga hanggang kumalat siya sa Facebook kung saan-saan. Sobrang laki pong kinita doon, like 126K plus in 1 week po. And then parang that time po parang nagstay ako sa bahay ng half of year na parang bili lang ako ng kung ano-ano, kung saan lang ako nagpupunta. Ayun po. Mayroon ka bang na-encounter na weird na experience? Yung tipong, kasi kanina yung sa Pinapahalik yung Oo. mga weird na Meron ka bang fetishes. experience na yung mga fetishes talaga na sobrang weird? Ako po, hindi ako gumagawa nun, pero may gumawa na po sa akin nun, like, dila niya buong ganto hanggang paa talaga. Sinusup-sup niya pa yung daliri sa paa, like, hindi ko alam, ganun. Ganun po, sobrang weird. And then, natry ko po na weird one time, nakakatawa din to, like, first time ko mang-rim. Alam niyo po yung rim, ganun. And then, pagka-rim ko po, bigla siyang umutot. So bigla siyang umutot, sobrang lakas. So, parang na-off na po ako noon. Parang kinancel ko na yung pang-rim. Kaya simula noon, hindi na ako nang rim. Gano'n. Trinay ko lang po siya kasi na-curious ako kasi ay na po may gumagawa sa akin, dinidilaan pa yung paa-paa, kinakain yung puwet, gano'n. Tapos na-curious ako, so trinay ko. Eh, umutot po. Ayun, di ko na po talaga trinay. Sometimes po nakikita ko pa siya sa pop-up. Ayan. Kaya minsan natatawa din ako, gano'n. Pero hindi na namin na-open yun kasi parang nakakaano. Nakaranas na po ba kayo nahuli kayo ng partner ng kliyente? Yung parang may jowa pala to, tapos biglang nagkahulihan ba? Ganun. Wala naman po, pero kapag po kasi nalalaman ko na may partner na po yung client ko or yung tawag dito, yung fuck buddies po, ganon. Kapag nalalaman ko po na may asawa pala, kasi po kapag nagte-take ako ng client, nagre-research pa ako about sa kanila. Kasi mamaya may ganto-ganto sila.
So, delikado na. Ayun po, parang kapag po nalalaman ko may client, sinasabi ko po na, sorry, parang baka malaman ng asawa mo or bawal talaga yung ganon. Tapos yung sa mga ka-flirt ko din po, ganon. Parang feeling pagka habang nasa trabaho po kayo? Kasi Ano yung mga iniisip mo habang nagtatrabaho? Depende po kasi sobrang picky ko din. Parang hindi naman sa nang-judge or nang-aano ng tao, yung parang kasi sometimes ang baho nung titi nila, ng bibig nila. So hindi ko talaga sila nilalaplap or sinusubo yung mga titi, ganon. Parang sobrang arte ko din po na namimili talaga ako ng isusubo or ng lalaplapin. Ganun po. Pero yung feeling po, depende po sa tao eh. Sometimes po talagang sobrang ine-enjoy ko yung trabaho ko. Sometimes naman na parang nagmamadali na ako kasi ang baho nga. Kaya ganun po. Pero masaya naman po siya, enjoyable. Buddy, may pinagsisihan po ba kayo na pumasok po kayo dito na So far, wala naman. Ang pinagsisihan ko lang po, isang beses na pinagsisihan ko lang is nung nare-reveal ko na talaga yung mukha ko sa media, and then parang nare-recognize na ako ng tao, and then sa school, like, pinag-uusapan ako ng mga students, teachers, ganon. Ayun lang po yung pinagsisisihan ko. Pero overall, wala naman po. Masaya naman po ako sa lahat. One time po, na parang na-topic yun sa school, and then na-topic ng isang estudyante from grade 10, and then parang nakinig ng teacher, kasi nagtuturo yung teacher that time, about sa sex, sa science po. And then, nakinig ng teacher, nalaman na, uy, may nag-a-alter dito, ganon. Tapos po, may nagsabi po sa akin, friend ko from grade 10, na kumakalat daw po yun, na sinasabi na papatawag daw po ako sa office. Sabi ko, bakit po ako ipapatawag? Wala naman akong ginagawa sa kanila. Sabi kasi, estudyante daw ako, ganon. Wala naman po akong ginagawa sa kanila. So, ang ginagawa ko na lang po that time is, wala. Trinay ko po i-confront yung student, and then ayaw talaga nila palabasin. Sinugod ko siya sa room. Sabi ko, bakit binabanggit yung mga ganung bagay sa oras ng klase. And then ayaw talaga nila ilabas. Hanggang sa, tinitake ko na lang po siya as parang, naging grateful na lang ako kasi kilala nila ako. Parang nagme-main character na lang po ako sa school. Pag mag-isa ako naglalakad, dire-diretso lang. Tapos pag may titingin, wala lang, ganun lang po. Parang main character lang. May mo pa bang nagbago sa school life mo ever since nag-alter ka? Ayun nga po, parang nung pandemic, hindi kasi ako nakapag-aral. So, nag-aral na ako ng face-to-face. So, start ng face-to-face, like parang, nung una, sobrang saya pa. Hanggang sa, kasi maraming gays or part ng LGBT dun sa school namin. And then, parang malilibog sila, nakikita nila yung mga ganung bagay, natatopic nila. Nagbago po yung school life ko nung, saan ba yun? Nagka-issue po between sa akin and sa isang teacher na parang hindi naman po siya totoo, pero na-chismis po kasi pinag-iinitan ako ng isang teacher doon. Math teacher. Tapos parang may student na nakahuli na magkasama kami sa CR, isang CR. Wala naman pong ganap that time, parang nagkasabay lang po kasi po since CR naman po yun, hindi naman po natin mapipigilan kung ihing-ihi na yung tao. Ganun nagkasabay lang po. Parang may nakakita ng student, and then na-issue po. Tapos po, parang naaano po ako na kaya daw mataas yung grades ko kasi pumatol ako dun sa teacher. Hanggang sa nagulat ako one day na parang yung grades ko sobrang baba na dun sa sa subject na yun. Pero tanggap ko naman kasi napabayaan ko talaga dahil nga dito sa pag-aalter.
Pero yung school life ko, main character lang kasi sikat naman sa school, ganun. Pinakamalaking problema siguro na hinarap mo since nag-alter ka. Siguro, ano lang po, yung sa family ko lang talaga. And then, yung sa school, ayun lang talaga. Na parang sobrang depressed na ako that time. Kahit feeling main character ako, talagang iyak-iyak ako nung gabi-gabi kasi iniisip ko na kita na nila yung buong ganto ko. Siguro pag naglalakad ako, alam nila hubot-hubad na ako, ganun. Tapos, yung sa family ko lang po, yung sa ate ko na nakausap ko, and then until now, iniisip ko kung alam nung nanay ko yung ginagawa ko. Nag-iba na po yung pag-iisip ko na parang sobrang saya ng buhay, na sobrang dali ng buhay, hanggang sa na nag-iba po sa isip ko na parang life is a daring adventure or nothing. Yung parang wala ka lang ginagawa, and then iniisip mo na parang, uy, normal na tao lang ako, ganon. Tapos, yung nabago po sa isip ko na parang kahit nakahiga ako, iniisip ko na, ay, gantong tao lang pala ako, na parang pampalipas lang libog ako ng ibang tao. Tapos yung sa societal naman po, yung tawag dito, yung nag-iba po yung pananaw ko na yung ibang tao is, andyan lang po sila kapag kailangan ka, like that. And then, tutulungan ka nila kasi, ayun nga, kasi may kapalit na hinihingi yung tao. Ganun po. Bukod po dun sa school related na nakwento mo kanina, may iba pa po ba kayong naranasan na discrimination or Ayun, sometimes po, pag nagbabar nga ako, nung nagre-reveal ako ng face sa... Kahit nagre-reveal po ako ng face sa social media, sa Twitter, habang nakikipag-sex or nag-jaja call, ganun. Parang sa personal po, nahihiya rin ako na parang iniisip nila, ay, ito pala yun, siya pala yun. Kaya, yung iba sinasabi, kaya lagi ako nakamask kasi, ano daw, bingot daw ako. Ganon. Parang, na-stereotype po nila. Ganon po mga sinasabi nila. Pero kasi po, kapag kasi nagbabar ako, parang nahihiya din ako sa ibang tao. Nakikita ko kasi din yung ibang kalandian ko na may kasamang jowa-jowa. Nahihiya din po akong gano'n na parang, kasi dati sa social media, sobrang bait ko, sobrang tino. Hanggang sa, ay, nangyari na yung mga bagay-bagay. Sabi, ay, di ba ayan si ano, yung gano'n, yung pokpok pakarat. may mga sandali po ba na parang naisip nyo na tuluyan na talagang kalipuran ng pagiging Opo. Actually, eto lang, last month lang, June. This June lang po. After ng graduation. And then, pumunta po ako sa nanay ko sa Davao. Sa Mindanao, sa Cotabato pala po. And then, goods naman po nung papunta hanggang sa parang nag-away sila, pati yung boss niya. So parang pinagbantaan po si mama that time, nung boss. And then parang hindi na lang po pinalala yung gulo kasi parang alam yung mga ugali, ganon. So, umalis po sila mama doon. So, nandun po ako sa boss ni mama, nung wala pang away-away, iniisip ko na parang, uy, dito muna ako, buhay dito, na parang, andito naman si mama, parang, mapapakain niya naman ako, wala man akong gagawin dito, parang, kahiga lang ako, parang, gusto ko nang itigil yung pagiging alter, nag-deactive ako ng mga accounts, and then, ayun po, nagka-problema, so parang, bumalik po ulit talaga yung parang kinakailangan ko yung pagiging alter. Pero siguro po after ko makagraduate talaga sa school, and then siguro doon ko na po ititigil yung pag-aalter. Doon naman sa pag-alter mo, ano yung siguro yung mga biggest lessons na natutunan mo? Sarili natin yung makakatulong sa atin. I mean, yung pag-aalter ko naman po, hindi ko po siya tinake na negative. Tinake ko po siya as positive sa isip ko na this way, mapapagtapos ko yung sarili ko, matutulungan ko yung pamilya ko,
matutulungan ko yung sarili ko, magkakaroon ako magandang buhay. Ang biggest lessons ko lang po is yung nag-take ako ng risk pero hindi ko inisip yung mga bagay na mangyayari. Kaya sa ibang tao, like parang nakakausap ko, nagtatanong sila na, what if mag-alter ako? Nag-a-advise po ako sa kanila na isipin mo muna before mo gawin. Na parang think before you click ba, ganun. Yung mga pinopost, mga ginagawa, ayun po, yung mga ina-advise ko sila na wag kasi sobrang hirap. Everyday papasok ka sa school, everyday nalalabas ka ng bahay, may mga mata sa'yo, kung ano-ano. Kahit yung wala kang face reveal sa social media, once na may makaalam nun, kakalat talaga yun. Kaya, ang biggest lessons ko lang po is, na ayun, think before you click, na think before you, gawin mo yung mga bagay-bagay, isipin mo kung mabuti ba ito or masama. Kahit masama ito, i-take natin siyang mabuti para mapag-grow natin yung sarili natin. Po, ang message ko lang sa kanila is, dapat po iniisip nyo muna yung mga sasabihin nyo sa ibang tao. Alamin nyo po yung stories nila behind ng nakikita nyo, na wag kayo basta-basta nanja-judge ng tao. I mean, marami naman sumisikat lalo dahil sa bashers, tinitake nila yon. Pero, ayun po, iwasan po nating mang-judge or mang-stereotype ng mga tao. Iwasan nating man-discriminate, magsabi ng kung ano-ano sa ibang tao without knowing yung side nila. Ano pong plano mo sa hinaharap mo na yung susunod na kabanata sa buhay ni Kate? As for now po, yung nakikita ko po sa future ko is yung isang Kaden na talagang magsisikap talaga para sa buhay, na after makagraduate, hahanap ng work na talagang goods, and then nakikita ko po na magkakaroon ako ng magandang pakikisama sa friends and family ko. Yung mga plano ko po sa buhay, yung iba na-achieve ko na kasi. Kaya yung iba, marami pa, like, yung talagang, this school year, maging, ayun, mataas yung grades ko, and then, actually, tatakbo akong school president this school year. Ayun sa school namin. Kaya iniisip ko talaga kung ano mangyayari nun. Kasi may ibang nakakilala nun sa akin. Kaya yung plano ko na, ituloy ko yung pag-aaral ko hanggang sa matapos ko, and after nun, mag-work ako kung siguro ibang bansa, mga ganon, para magkaroon ako ng magandang buhay. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!